Ngayon, tuturuan ko kayong mag-insert ng suppository sa puwet. Okay? Okay guys, so unang-una dapat gawin, ipa-seats back nyo para medyo maluwang-luwang yung sa butas ng puwet niya ha. Okay, i-instruct mo yung patient mo na knee chest position. Okay, knee chest position ka. Papunta sa left side, ibig sabihin left, yung nasa baba, and then yung lahat ng katawan niya, ayan o, nakaganito, hindi naka-flat. So, nakatuck. Yan yung knee chest position. And then, iangat mo yung puwet, kaunti, dito, para may insert mo yung suppository. For example, suppository to ha. Then, i-insert mo. Okay, ganyan. And then, kapag na-insert na, instruct mo yung pasyente na at least 5 to 10 minutes nakahiga. Okay, nakahiga, 5 to 10 minutes para ma-absorb yung gamot. Okay? So, paano naman pag mag-isa ka tulad nagmamahal sa'yo? Ganito na yung position mo. Okay, so naka-flat on bed ka, and then yung left na paa mo, yun yung dadaganan mo para mag-left side ka, and then yung right knee mo, i-elevate mo hanggang sa may chest part mo. Etong pa, yung isang mong kamay na hindi nawala yung gamot, ipantataas mo para maging stable siya at para umangat yung butas at makapa mo. And then yung kamay na may hawak-hawak ng gamot, syempre yun yung pang-i-insert mo. Okay? Ganun lang. Sabay to, nakapulto, and then habang ini-insert. Okay, hinga malalim pag mag-i-insert. Okay? And then, ganun din, after ma-insert yung gamot, 5 to 10 minutes, nakatihaya para ma-absorb yung gamot. Okay? So, bago mag-insert sa puwet, better pa rin na mag-seats back muna para naka-relax yung puwet natin, mas madali nating ma-insert. And then, pangalawa, dapat gagamit po ng gloves para hindi naman po tayo dugyot at hindi mawakan ng ating dumi sa ating mga puwet. At pangatlo po, pag mag-i-insert ng suppository, huwag po kayo lalagpas sa guhit ng daliri nyo ha. Huwag kayo nagamit ng thumb ha. Yung isa kong pasyente gumamit ng thumb, hindi naman thumbs up yung puwet ha, masyadong malaki yan. Okay, so ganun lang po, sana may natutunan kayo. Okay?